Dahil sa pagiging babaero ng tatay ko, maaga siyang pumanaw. Hello Ate Ann, magandang araw sa'yo at ganun na rin sa followers mo. Palagi akong nakasubaybay sa mga video mo kaya gusto ko rin ibahagi ang kwento ng aking buhay. Ako si Nelda, 34 years old, may asawa at 2 anak. Hayaan niyo akong magbahagi ng aking karanasan noong bata pa lamang ako. Bata pa lamang ako ay hindi nalingid sa aking kaalaman ang pag-aaway ng aking mga magulang sa pagiging syal at pagkabaro ng aking papa. Dahilan na palagi kong nakikita ang aking mama na umiiyak. Hindi naman strikto ang aking papa pagdating sa amin at hindi rin kami nalilipasan ng gutom dahil may sarili ang papa na puno ng produkto na siyang pinagkukunan namin ng hanap buhay. Palaging wala ang papa sa bahay, magpapaalam naman siya kay mama, pati na rin sa amin ng mga anak niya. 5 pala kaming magkakapatid at ako ang bunso. Ang paalam ni papa ay papasyal lang siya sa mga kamag-anak niya, pero hindi lingid sa amin na andoon lang siya sa lugar kung saan may derby. Minsan may 3 o 4 na araw siyang mawawala. May pagka din ng papa, pero hindi siya pasaway. Matutulog lang yan, wala talagang problema. Hanggang isang araw may nagpunta sa amin babae, maganda puti wari ko ay dalaga. Umalis din agad yun pero nagkaroon ng mahabang pagtatalo ang aking mga magulang. Ang hindi ko malimutan na sinabi ni mama, may iba ka na naman, pang-4 na yan ngayon ay dalaga pa, makukulong kanyang sa mga pinanggagawa mo. Kailan ka ba tumigil na? Iyon ang mga salitang narinig ko, may naman ang papa. Grade 6 na pala ako sa panahon na yon. 3 araw pa lang simula nung nagpunta ang babae sa amin, may lalaki na naman naghanap sa papa. Wari ni papa sa akin ay huwag ko daw sabihin na andyan sa loob ng bahay. Fast forward buwan ng Marso may fiesta. Sa kabilang baryo nagpunta ang papa doon. At may dala-dala pang manok, panabong. Kasama niya noon ang kuya. 8:00 pa lang ay nagpunta na ang papa. Bandang 3:00 ay ang kuya na lang ang umuwi, dala niya yung mga panalo na manok. Tanong ni mama kay kuya, saan ba ang tatay mo, bakit hindi umuwi? Sagot naman ni kuya, mamaya na lang daw ang itay ma. Hindi na namin hinintay ang itay dahil sanay nga kami na hindi uuwi agad. Mag 11:00 na ng gabi nang may biglang sumigaw, ginising kami. Tao po, tao po. Si Mang Cardo ay may masamang nangyari. Agad kaming lahat naglabasan at nagtungo sa kabilang baryo. Pagkarating namin doon ay nakita ko mismo na muntik ng at isang kamay ng aking itay. Ang tanging iyak at sambit ni mama, sinabihan na kita ayan na ang napala mo sa pagiging ang tigas ng ulo mo. Kalaunan nabigyan din ng hustisya ang papa at nakumpirma nga ka-live-in partner ng dalaga sa tatay ko. Sa mga tatay na diyan, sana makontento na kayo kung ano ang meron dahil nakakaawa mga anak nyo sa huli. Dahil bitbit ng mga anak nyo ang mga kahihiyan ng mga pinanggagawa nyo. Hanggang dito na lang at maraming salamat po sa pakikinig. Nelda.